What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita. At unahin na nga natin itong kakapasok lang na si Tatay Digong binutata ang akap ayuda ni Tambalos Romualdez. Na kanyang winika mga kababayan, natanggapin natin ang perang pinamimigay nila na galing sa nakaw, At wag na wag tayong tatanaw ng utang na loob dahil pinaghirapan natin ito. Tama nga naman. Nawika nga niya kapag binigay ng mga pulpol na politiko itong akap ayuda, maluwag nating tanggapin ito at huwag tayong magpasalamat sapagkat hindi galing sa kanila ang perang pinamimigay nila, kundi galing ito sa dugot pawis at buwis na contribution natin bilang Pilipino. Tama nga naman. O kaya naman, sureball na naman tayo mga kababayan. Makukuliglig na naman ang tenga ng mga nasa Malacanang, Partikular na nga itong sinatambaling Zabonget sa winika ni Tatay Digong. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, isa pang good news, mukhang may pinaplanong napakalaki, nitong si Tatay Digong para sa lugar ng Mindanao, partikular na nga dito sa kanyang kinasasakupan na Davao, na di umano mukhang balak nilang bigyan o gawing Malaluzon State, na kung saan magkaroon ng sariling modern connected train bullets, na mala MRT at LRT ang lugar ng Mindanao sapagkat dumarami na ang mga foreign investor na pumapasok sa kanila. Grabe talaga. Mukhang totoo atang bali-balita. Unti-unting hihiwalay ang lugar ng Mindanao sa parte ng Luzon at Visayas. Na baka nga maging the best pa, lalo na kung ang mamamahala itong si Tatay Digong. Kung kaya naman hindi rin natin masisi kung bakit gusto ng mga taga Davao, na solohin na lamang ang mga Duterte kung binabastos-bastos nga ng mga pulpol na politiko ang pamilyang Duterte, Partikular na nga yang sina VP Sara at Tatay Digong. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Mapag-usapan nga minsan itong style ng gobyerno. If they want something outside of hindi madala ng o kulang o hindi madala ng Congress o kulang yung flow ng sentiments, yung tawag nila ng popular will ng tao, ang nangyayari most of the time, ang ginagamit na is not convincing people on the merit, itong may problema sa ating bayan. O we try to solve it, hindi na by mga representative natin sa Congress. Shortcut na yan. Ginagamit nila pera. Ayuda. Correct. Pinaparaan sa ayuda. Remember, tandaan ninyo mga Pilipino, kanang ayuda, inyo yan. Tama. May, Diyos ko po, walang tao dito sa Pilipinas, o milyonaryo man o bilyonaryo, na magbigay ng pera, baski 1 peso sa inyo. Walang taong magagawa ng laro lang yung mga mayaman. Yan binibigay ng mga politiko, milyonaryo man o mahirap, hindi nila pera yan. Pera ninyo. Tama. Kaya kung may problema ang bayan, tapos ang issue na sa harap ninyo, you are made to choose in either referendum or plebiscite, maawa naman kayo sa anak ninyo, future generation. Isipin ninyo yung problema. Yung ibigay ninyo ng pera, kunin ninyo, kay pera ninyo yan. Hindi gago itong nag-imprinta yan sila ng pera, ipamigay. It's your money. Ninanakaw nila yan, yung iba. Correct. Yung iba naman, kagaya ng... Naku, pahiya na naman si Tambalos Romualdez. Mukhang marami na naman ang mag-iiyakan yan sa loob ng Malacanang. Ang Kongreso ngayon parang nauubos talaga ang pera ng Pilipinas. Parang tubig gastos nila. Uncontrolled the use of money. Correct. Basta halos imprinta na lang baski wala na yung value. Ano kasi natin, ang peso is ang valuation niyan is gaano kalaki ang negosyo mo. Kung kaya ng negosyo mo sa sari store, yung pera mo na papel, piso 5 pesos or something. Kung dito ka sa mataas, 10 pesos, 50, 100. Kung dito ka naman sa taas, tag 1,000. Ganun yan. Ganun ang ekonomiya.
Kung nandito ng ekonomiya natin, yan lang maibigay natin. Kasi kung maski na bigyan kayo ng sobra-sobrang pera, yung pera mabibili ninyo, mauubos yan. Kung ganun Correct. kakapal, kasi ganun kamahal. Yung binibili mo, tama-tama lang sa bibiliin mo. Kasi nagataas yung presyo eh. Yung wag ninyo Kumbaga, PRRD, nawawala na ng timbang, no, ang pera natin. sabihin na ang pera nakalamang. Hindi, nagtabla yan, ganun palagi yan. Hindi pwede yung Karinorte, bababa lang, tapos sa taas yung pera mo na mabibili. Ang Karinorte, habol yan pati sardinas. Ganun ang laro dyan. Kaya kunin mo yung pera, gastusin ninyo, huwag kayong mahiya, huwag kayong tao na mag-guilty. Hindi karapat-dapat, pera ninyo yan. Walang tao dito sa Pilipinas na gago na bibigay ng pera sa sarili. Pera, Agree. ayuda. Huwag ninyong, huwag kayong magkautang na loob. Pera ninyo yan. Nilalaro lang tayo. Tanggapin ninyo yan, pera ninyo. Sabihin ninyo, Narinig niyo yun ha? Kay Tatay Digong na mismo nang galing na wala tayong utang na loob sa mga magnanakaw na nagbibigay ng ayuda. Yan ang pakatandaan nyo mga kababayan. dagdagan pa ninyo. Kasi yung pagod namin pagka-Pilipino, kulang ito. Correct. Ikay nagtatrabaho, laborer ka, nagkukontribute ka sa ekonomiya ng Davao. Mga building, someday yung ginamasa mo ng simento, maging building yan. You improve the economy kasi yung mga building yan may mga kwarto-kwarto. So marami magpasok ng kailangan ng mga kwarto-kwarto, negosyo. Magtayo sila ng mga building ito, kailangan nila ng mga... Ganun ang ano niyan. Ibig sabihin, walang libre dito sa buhay na ito. Pinaghirapan mo yan. Inyo yan. Tanggapin ninyo, inyo yan. Huwag kayong pasalamat. Yan ang mensahe ko para sa Pilipino. Sa mga kaigsunan akong Pilipino, mga kapatid ko, sa lahat na, sa buong bayan ng Pilipinas, Pasko ngayon, somehow, as your former president and a leader of the community, I have to give my yearly, marinig man lang ninyo yung ano ko sa what's in my heart. Ang ano ko lang isa na sana maawa ang Diyos at yung ekonomiya natin ay hindi bababa, medyo umaakyat for us to have the opportunity for lahat na gainful employment for everybody and enough money circulation to help others to maintain a little enterprise or business. Correct. And makahanap buhay ng mga sariling kanilang mga negosyo at maliit na or whatever is there. Basta something that is gainfully employed para makatulong sa buhay. So in the spirit of Christmas, I am giving this message with the hope that everybody is comfortable now, at least a little bit, mas improvements of yesterday, at sana magpatuloy ang law and order na ngayon, hindi masyado magulo ang bayan natin, at yung peace in the community at the very least will be maintained. So allow me to greet everybody, every Filipino, to greet you Merry Christmas and a Happy New Year. At sana itong susunod na taon ay would be better than what we have previously in the last year sa buhay natin. Merry Christmas din po, Tatay Digong, at advance Happy New Year na rin po sa inyo. Maraming po salamat sa pagganyan nyo, no? Nakakapagbigay po kayo ng lakas na loob na patuloy na lumaban sa mga kahangalang ginagawa ng mga pulpul na politiko. Ang wish nga po namin kung maaari, bumalik na kayo sa Malacanang. Palitan nyo na si Bongit, tadyakin nyo na yung si Tambas sa lower house. Hinihingi natin yan si Diyos.
Sana marinig naman tayo yung pleadings natin for peace and security for our country, and the prayer, the pleadings that the business sector will improve and everybody, I said, gainfully employed in the year that would come ahead of us. With that, it's my fervent hope that we will have a good year sa ating buhay sa Pilipino natin. Again, Merry Christmas and a Happy New Year to all of you. Maraming salamat. Suunan ko, dugay-dugay na kong nawala pagka-mayor. Kung nakitaan po na ko, sa pagkawala na ko, daghang nausab sa even the landscape, building, ang Davao by leaps and bounds has tremendously improved. Traffic is, the congestion is very serious. We might want to improve on this. Wala na tayo dalan ka, we cannot expand San Pedro. Di na tayo pwede mong guba og building sa right or left of San Pedro. That is not possible anymore. What we can do is maybe go to another place, build another city like Makati, like Manila noon. Then there is a Makati, there is a Quezon City. Correct. We build satellites. Pero matagal pa yan. In the meantime, we just have to bear with the problem. Ang ano nito is itong mga lights, traffic lights, inutil yan. Hindi magagana yan. Kaya kung mag-green tapos mag-stop yan, and yet the traffic is convoluted, magsunod-sunod na, pag green, nandiyan pa rin yung mga sakyanan sa gitna. It means tao, manpower talaga. Even in Manila. So, that is a solution that we might want to look into. More warm bodies, human beings to man the traffic. Only during rush hours lang naman. Maglagay tayo ng marami. Pero permanently, ilagay sila dyan. Pero during rush hours, kailangan nandyan sila to control the flow of traffic. Alam mo, isa dyan, mag-conk out, magbara, o magbanggaan. Kung walang tao ang mag-control dyan, magsabi dito tayo muna magdaan, dyan na magkabuhol-buhol yung traffic. So, manpower is what is needed of the moment. We will try to solve it. Grabe talaga ang advance ng isip ni Tatay Digong, no? Na kung tunay na malasakit lamang talaga ang hinahanap ng mga ordinaryong mamamayan, hindi talaga tayo mapapahiya kay Tatay Digong. Siya mismo gagawa ng paraan para sa kanyang kinasasakupan. Mantakin nyo yun. Kung magkakaroon ng sariling train bullets na mala MRT or LRT ang lugar ng Mindanao at magiging konektado ang bawat probinsya nito, baka maging powerful na lugar, no? Ang Mindanao. Lalo pa nga kung ang mamamahala dito ang mga Duterte. Talagang ulats na nun ang Luzon, mga kababayan. Ano sa tingin nyo? Mukhang inuunti-unti na nila, no? Na hihiwalay ang mga Mindanoans, no? Sa parte ng Luzon at Visayas. Well, hindi natin sila masisi dahil nga tarantado din talaga ang mga nauupo na mga korap sa gobyerno ngayon, no? Na kulang na lamang sirain ng mga Duterte. Wika nga ng taga Davao kung hindi welcome itong si VP Sara, PRRD sa bandang Luzon, hayaan nyo na lang na magstay na lang sila sa Davao. At doon makapaglingkod pa nga ng tama na hindi nagrereklamo ang mga ordinaryong mamamayan. Tama nga naman. The problem. On the other side naman, what does that translate or mean to anybody or everybody? It means that Davao has developed tremendously. Maraming sakyan. Not only Davao City, but yung community. Marami yung pumapasok, and yet we cannot expand internally kasi nandyan na yan. What we can do is just control yung traffic sa loob. Tao talaga yan. Kasi yung highway okay na yan. Kukunti na lang. But we need more traffic personnel. So yung traffic division ng police department
Pansamantala, no, sir? We will ask the Philippine National Police to add more men. Total, maraming trained motorcycle cops dyan, nag-training. And we would need about, tingin ko, another 50. Another 50 or even 75 to maintain the smooth traffic. It's really a problem of manpower. Hindi mo masahan yung red tapos green. Kasi pag nakabuhol-buhol na, itong wala na magawa itong, wag mo masahan, hindi mo masahan yan. Dito ka sa baba magtingin, tao. So, kailangan magbitaw ka ng maraming tao. That is one solution that, or about the own solution at the moment that's in our hands that we can improve on. Kunting pasensya lang kayo. Ang ibig kong sabihin, bigyan ninyo kunting panahon ang gobyerno mag-isip at to implement a solution. Tama. Not immediate, but as soon as possible. Parang gano'n. Although synonymous yan, pero yung immediate kasi, urgent at hand, as soon as possible. Because we have to train, you have to go into the budget. Kung may pera pa ba, then train them for about a month or so. Then before we can let them go out to help maintain traffic control. Ang galing ng mga kababayan. Dapat sa edad ni Tatay Digong na yan, nagpapahinga na lang talaga na wala nang iniisip. Pero ngayon, ayan mga kababayan, malalang problema na trapiko nararanasan sa lugar ng Davao. At ngayon hindi siya natutulog at gumagawa siya ng solusyon patungkol dito dahil nga malapit na ang Kapaskuhan at bagong taon. At maraming mga tao na taga-Davaoenyo ang umuwi sa kanilang bawat probinsya. The best talagang mga Duterte. Hindi matutulog hanggat may problemang naririnig sa kanyang nasasakupan. Yung ang nakita ko. Yan ang pag-usapan natin kasi yan ang nakita kong problema. At dito sa video na to mga kababayan ay ating sabay-sabay na panoorin itong dalang balita ni General Macanas na nagrereklamo na ang mga AFP, PNP at PCG generals dito kina Tambalos Romualdez at Senator Chis Escudero na kung anong dahilan ay ating mapapakinggan sa video ito. Ating sabay-sabay na panoorin to mga kababayan. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang reklamo ng mga retired officers, generals ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, and other uniformed personnel. Talagang hindi na nila makayanan ang nangyayari sa ating gobyerno, lalo na sa budget ng 2025. Itong mga retired generals na ito sumulat open letter kay Pangulong Marcos at pinirmahan nila ang kanilang mga pangalan. Hindi ito katulad ng mga unang open letter na wala yung pangalan. Ito, with names. Basahin ko mamaya. Ito, sa headlines ng Philippine Star. Title, Retired AFP, PNP officials asked for budget review. Ang mga pumirmang general, hindi sila takot. Talagang ito, among those who signed the open letter were, number 1, Philippine Coast Guard Admiral Danilo Abinuha. So, 4-star general ito. Army Lieutenant General Aurelio Baladad. Kilala ko ito, nakatrabaho ko. Major General Reynaldo Aquino. Army Brigadier Generals Pedro Biasbas and Willie Bonilla. Police Major General Victor Batak. Navy Brigadier General Arthur Bio. And Police Brigadier Generals Danilo Alcoriza, Dennis Basngi, and Eddie Binigay. Okay, so ito lang, mga general iba pa, may mga pumirma pa, hindi na lang binanggit. So ano yung reklamo nila? Basically, yung budget Ang number 1 na reklamo nila, yung pagkaltas, yung 15 billion
na modernization fund ng AFP. So ito, in an open letter, they said the AFP modernization program 15 billion reduction from its planned 50 billion budget for next year is among their concerns. Okay? It reduces national defense efforts and hinders the AFP's ability to confront security concerns and modernize necessary equipments. Ito, sulat nila kay Pangulong Marcos. Sana mabasa ito ng Pangulo at may magagawa pa ang Pangulo para ibalik yung inislas. Kasi bago lang nagsalita ang Pangulo, hindi ko maintindihan ang Pangulo eh. Kung minsan ang ganda ng sinasabi, kailang kulang sa aksyon. Ibang ginagawa. December 13, may Christmas program sila nag-attend sa Christmas party ang Pangulo with soldiers sa Camp Aguinaldo sa General Headquarters ng AFP. Yung statement niya doon na nai-publish sa mainstream and social media, sabi niya, we will build a world-class armed forces of the Philippines that is a source of national pride and national security. Ang gandang pakinggan na sana darating ang panahon na hindi na tayo ibuli ang China. Kasi sa ngayon, Southeast Asia, isa tayo sa pinakamahinang armed forces. Correct. So, yung ganong salita ng Pangulo, only to find out na 15 billion ang nabawas sa modernization program ng AFP. Actually, sobra yung national expenditure. Kaya panigurado mga kababayan, kapag may hindi inaasahang mangyari sa taong 2025 sa ating bansa, malaking perwisyo ito, no? Sa ating mga kasundaluhan, na oo nga naman, bakit binawasan ang national threat, hindi natin masabi kung kailan darating. Your program, 70 billion ang requested AFP modernization. Pagdating sa Kongreso, Kamara, binawasan nila ng 40 billion. Pagdating sa Senado, naging 50 billion. Okay? Pagdating sa BICAM, naging 35 billion. Sa panahon ni Tatay Digong, wala mong pagbawas na nangyari. Kundi padagdag pa nga ang nangyari. O ano ngayon mga kababayan? Tanga ka na lang kapag talaga sinabi mo, the best administration, ang mga bangag, no? Obob ka na lang talaga. So ito ba? Yung tawag ng Speaker of the House kay General Browner. Ano ito? Publicized na tawag. Yung in-announce ng Speaker of the House, tinawag niya sa AFP Chief of Staff na increase na ang daily food allowance sa mga sundalo from 200 to 350. So magandang balita yun. So ang statement ng Speaker of the House doon is, tell our men that priority namin kayo. Lahat ng pangangailangan nyo, handa namin ibigay. Ang gandang pakinggan Priority namin ang armed forces. We will support the armed forces. Anong we will prioritize, we will support? Binawasan ng 15 billion. Saan nila dinala yung 15 billion? No, doon, sa kanilang paboritong project sa DPWH. Kaya, yan po ang inirereklamo ng mga retired generals na ito. So, sabi nila, we, the retired and concerned members of the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police, uniformed personnel, nakasama ng Coast Guard, UP Vanguard, civil society and civic organization, and concerned citizens of the Republic are writing you today to convey our serious concerns regarding the questionable deviations of the approved General Appropriations Bill 2025 from the National Expenditure Program that Your Excellency submitted to Congress. Okay. These changes are the remarkable upgrades and new items which are unnecessary and which favor less important needs and at the expenses which favors less important needs at the expense of the most basic needs of the Filipino people, including the welfare and security of our country. Okay. So, furthermore, we urge Your Excellency to use your veto power to delete extraneous clauses and support the return of monies to essential sectors that were unfairly disregarded throughout the financial process. Okay. So, ito yung mga nirereklamo nila. Yung increase budget allocation ng mga senador at kongresista. Grabe. So,
Ang budget allocation ng Senado nag-increase from 12.8 billion naging 13.9 billion. Nirereklamo ng mga retired generals ito. Yung budget ng House of Representatives from 16.3 billion naging 33.6 billion. Ang laki ng binagdag, 17 billion. Saka yung DPWH budget nadagdagan ng 288.6 billion. Ang total na is 1.113 trillion ang budget ng DPWH. Kine-question din ng mga retired generals yung insertion ng controversial ayuda para sa Kapos ang Kita program, saying it was unclear where 26 billion was added for AKAP. Correct. Okay? So, tinanong ng media asked about the open letter of the retired officials. AAP Chief General Browner said military does not meddle in budget issues and trust the President's decision. We want to continue to be professional because anyway, the President said that he is going to go over the budget. Yun po ang response ni General Browner. So, pasalamat tayo sa mga pumirma. Open letter, hindi sila nahiya o hindi sila natakot. Ulitin ko palakpakan natin ang mga retired generals na ito. Admiral Danilo Abinuha ng Philippine Coast Guard, Army Lieutenant General Aurelio Baladad, Major General Reynaldo Aquino, Army Brigadier Generals Pedro Biasbas and Willie Bonilla, Police Major General Victor Batak, Navy Commodore Arthur Billo, and Police Brigadier Generals Danilo Alcoriza, Dennis Biasnge, and Eddie Binigay. Sana pakinggan sila ng Pangulo.